Mapapatunayan bang totoo ang monotismo o paniniwala sa iisang Diyos? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang salitang monotismo ay mula sa dalawang salita. Mono na nangangahulugang iisa o nag-iisa at tismo na nangangahulugang paniniwala sa Diyos. Ang monotismo ay ang paniniwala sa iisang Diyos na siyang lumikha, tagapangalaga at hukom ng lahat. Ang monotismo ay iba kumpara sa henotismo o ang paniniwala sa maraming Diyos, ngunit may isang pinakamataas na Diyos sa maraming ito. Gayun din naman salungat ito sa polytheismo o ang paniniwala sa pagkakaroon ng higit sa isang Diyos. Maraming argumento ukol sa monotismo o paniniwala sa iisang Diyos. Kabilang na dito ang espesyal na pahayag, ang Biblia, natural na pahayag, filosofiya, at maging ang antropolohiya sa kasaysayan. Ipaliliwanag namin ito, ngunit hindi ito sa anumang paraang masasabing kompletong paliwanag ng buong konsepto ng paniniwala sa iisang Diyos. Ito ang biblikal na argumento ukol sa monotismo. Deuteronomio 4:35. Ang mga pangyayaring ito'y ipinakita sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Deuteronomio 6:4. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Malakias 2:10. Hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Unang Korinto 8:6. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon sa Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Efeso 4:6. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Unang Timoteo 2:5. Sapagkat iisa ang Diyos, at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin sa Diyos. At Santiago 2:19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Napakaliwanag para sa nakararami na sabihing iisa lamang ang Diyos sapagkat ito ang sinasabi sa Biblia. Ito ay dahil kung walang Diyos, walang paraan upang mapatunayan na ang Biblia ay kanyang mga salita. Sa kabilang dako, maaaring sabihing ang Biblia ang may pinakamapagkakatiwalaang ebidensya na magpapatunay sa mga katuruan nito. Sa makatuwid, kung ito ang pagbabatayan, mapapatutuhanan ang monotismo. Katulad nito ay ang mga paniniwala at mga katuruan ni Jesucristo na pinatunayang siya ay Diyos sa pamamagitan ng kanyang mahimalang kapanganakan, buhay at pagkabuhay na maguli. Ang Diyos ay hindi sinungaling o manlilinlang. Kung gayon, ang paniniwala at turo ni Jesus ay totoo. Nararapat lamang sabihin na ang monotismo na siya ring itinuturo at pinaniniwalaan ni Jesus ay totoo. Ang mga argumentong ito ay maaaring walang dating sa mga hindi nakaalam sa mga mahimalang pagpapatunay ng Biblia at ni Jesus, ngunit magandang panimula naman sa mga nakakaalam nito. Ang mga argumento ayon sa kasaysayan para sa monotismo ay popular, ngunit ang nakamamangha ay kung paano nakaapekto ang monotismo sa mga relihiyon sa buong mundo. Ang kilalang teorya ng iba't ibang sangay ng mga relihiyon mula sa pag-unlad ng pananaw sa realidad sa pangkalahatan at ang paniniwala sa antropolohiya na ang mga sinaunang kultura ang siyang nagtatakda sa kanilang relihiyon. Ngunit ang problema sa ganitong teorya ay, una, ang ganitong uri ng pag-unlad ay hindi pa nakikita. Sa katunayan, walang pag-aaral patungkol sa monotismo at kahit anong kultura sa halip ang kabaliktaran nito. Ikalawa, ang antropolohikal na pamamaraan ng pag-uugnay sa pinagmulan upang ikumpara sa teknolohikal na pag-unlad, ngunit hindi pa rin ito sapat na batayan dahil marami pang ibang aspeto ang bawat kultura. Ikatlo, ang pinaniniwalaang mga bahagi ay nawawala o nalaktawan. At ikaapat, karamihan sa mga politistikong kultura ay nagpapamalas ng bakas ng monotismong pananaw. Ang nalalaman natin ay may isang personal na Diyos, makapangyarihan at tumatahan sa langit. May malawak na kaalaman at kapangyarihan. Ang lumalang sa mundo,
ang siyang may akda ng moralidad kung kanino tayo mananagot. Siya na sinuway natin at dahil doon tayo ay hiwalay sa Kanya. Ngunit siya rin ang gumawa ng paraan upang tayo ay malapit sa Kanya. Ang bawat relihiyon ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw sa Diyos na ito bago pa man dumating ang hindi pagkakasundo dahil sa usapin ng politismo. Karamihan sa mga relihiyon ay naunang naniwala sa monotismo o sa pagkakaroon ng iisang Diyos bago lumipat sa politismo, animismo at mahika at hindi ang kabaliktaran nito. Ang relihiyong Islam ang naiiba kung saan ito'y nanumbalik sa paniniwala sa monotismo. Ito ay kakaibang politistikong relihiyon na sinasabing may isang Diyos na nakatataas sa iba at ang ibang Diyos ay tagapamagitan lamang. Mga argumentong filosopikal, teolohikal sa monotismo. Maraming punto sa filosofiya na imposibleng magkaroon ng higit sa iisang Diyos. Marami dito ay nakadepende sa metapisikal na posisyon ukol sa kalikasan ng realidad. Sa kasamaang palad, mahirap ipaliwanag sa ganito kaiksing video ang lahat ng mga batayan nito at ilatag ang mga patunay ukol sa monotismo. Ngunit tiyak na ang mga ito ay matitibay na filosopikal at teolohikal na paliwanag, lalo pat ang mga katotohanan ito ay mula pa noong sinaunang panahon. Sa madaling sabi, ito ang tatlong pag-aaral na maaaring pagpilian. Una, kung higit sa isa ang Diyos, ang buong sanlibutan ay magiging magulo sapagkat iba-iba ang lumikha at may kapangyarihan. Ngunit hindi ito ganon. Kung kaya mayroon lamang iisang Diyos. Ikalawa, kung ang Diyos ay perpekto, hindi maaaring magkaroon pa ng ibang Diyos sapagkat upang tawagin sila ay magkaiba, isa lamang ang perpekto at ang isa naman ay halos perpekto lamang at hindi maaaring tawaging Diyos. Ikatlo, sapagkat ang pag-iral ng Diyos ay walang hanggan, hindi siya maaaring magkaroon ng mga bahagi. Maging ang mga bahagi ay hindi maaaring pagsamasamahin upang maging walang hanggan. Kung ang kanyang pag-iral ay hindi lamang bahagi niya, nararapat lamang sabihing siya'y walang hanggan. Sa makatuwid, hindi maaaring magkaroon ng dalawang walang hanggang lumalang dahil ang dalawa ay dapat na magkaiba. Marahil sa iba, ang mga puntong ito ay hindi nangangahulugang walang ibang Diyos. Bagamat alam nating hindi ito ang sinasabi ng Biblia, walang mali sa teoryang ito. May kakayahang lumalang ang Diyos ng ibang mas mababang Diyos, ngunit hindi niya ito ginawa. Kung mayroon man, ang mga Diyos na ito ay pawang mga limitadong nilalang tulad ng mga anghel. Awit 82. Hindi pa rin ito pinabubulaanan ang monotismo, na hindi naman nagsasabing walang ibang uri ng espiritu. Ang sinasabi nito ay maaaring magkaroon ng ibang Diyos maliban sa isang tunay na Diyos. Yan ang aming sagot sa tanong na, mapapatunayan bang totoo ang monotismo o paniniwala sa iisang Diyos? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.